Naglibot at namahagi ng pagkain si dating Pangulong Joseph Estrada sa lungsod ng Quezon at sa Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Pero nagmistulang kampanya ang paglilibot ni Erap na pinag-iisipan daw ang pagtakbo bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang sumalubong kay dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang paglilibot sa mahihirap na komunidad sa Maynila. Namahagi siya ng mga bag na may dalang bigas, delata at biskwit bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang 75th birthday bukas. Inuna ni Erap ang Payatas, Quezon City. Tapos tumuloy na sa Baseco, Smoky Mountain at Parola sa Maynila. Taon-taon daw niya itong ginagawa tuwing birthday niya. Ayon kay Erap, pinag-iisipan pa raw niya kung tatakbo siyang mayor ng Maynila. Pero ang pagsalubong sa kanya ng mga tagahanga, parang kampanya na. Hindi naman ako nakakampanya. Kung hindi, ito panata ko na. Ang araw pa, mayor pa ako. Punitin ang ticket. At kahit na nakakulong ako. Ayon kay Erap, dahil pinanganak siya sa Maynila, may pangarap siya para sa syudad. Naawa ko sa lungsod ng Maynila dahil napag-iwanan ng Makati, ng Quezon City, ng Taguig, ayun pa naman ang capital city natin. Minsan, sa aking pagdadasal, minsan may pumapasok sa akin na hindi pa ako dapat magpahinga. Meron pa akong lakas para tumulong sa ating mga kababayan. Pero bago makatakbo sa Maynila si Erap, kailangan maging residente muna siya ng 1 taon. Sabi ni Erap na nakatira sa San Juan City, hindi problema ito. Meron akong bahay sa Santa Mesa. Oh, hindi issue yun. Yun ang kauna-unahang property ko nung ako'y artista. Sa Tondo naman ako pinanganak kaya walang problema siguro. Natagpuan ng GMA News ang property ni Erap sa Santa Mesa. 4 na pintong apartment na itinayo noong 1970s at pinareconstruct noong Pangulo na si Erap. Naalala pa nga ng mga taga rito ang mga panahong kapitbahay nila, ang action star na si Erap. Dati nung si Jingo medyo nag-aral pa ng high school, madalas sila dito. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas, kaya naman sino man ang maging mayor dito ay tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Hindi nakapagtataka ng mga bigating politiko rin ang nag-aasam sa pwestong ito. Kung matutuloy, posibleng makalaban ni Erap si Manila Mayor Alfredo Lim na nakalaban na rin niya sa pagkapangulo noong 1998. Kasama ni Erap sa kanyang paglilibot ang mga kaalyado na sina Valenzuela City Mayor Sherwin Gatchalian at dating Senate President Ernesto Maceda na pinakilala niyang tatakbo sa pagkasenador sa 2013. Nagpunta rin siya sa Asociación de Damas de Filipinas kung saan kinantahan siya ng mga bata. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon ng mga otoridad ang ginagawang tinatawag na earth balling. Yung po yung paglilipat ng ilan sa mga puno na nasa SM sa Baguio. Pero nagkatensyong nang hindi payagang pumasok ang ilang miyembro ng media at ang grupo na tutol sa earth balling. Nakatutok si Steve Dailisan. Nagtungo ang ilang kinatawan ng DILG at DENR sa SM Baguio kaninang umaga. Ininspeksyon ang ginagawang parking lot ng mall kung saan halos 200 puno ang tatamaan. Manong Mike, what's this? Tensyonado na ang sitwasyon bago pa man simulan ng inspeksyon. Pinigilan kasi ng mga gwardiya ang ilang miyembro ng media at grupong tumututol sa earthballing na makapasok sa loob ng SM grounds. Utos daw ito sa kanila ng pamunuan. To participate in a multi-sectoral activity where both parties are present. Humupa lamang ang tensyon nang dumating ang ilang opisyal ng SM at pinapasok din ang lahat ng mga naroon. Habang nagpapaliwanag naman si Moises Bay, pinuno ng Forestry Resources Division, binato na rin siya agad ng tanong kung tama ba ang ginagawang earthballing ng SM Baguio. Tila binaliwala lang ito ng opisyal at hindi na sinagot ang tanong. Pero sabi ng DENR, wala nang makakapigil dito dahil na rin sa permit na hawak ng SM. With SM volunteering to earthball also the alus trees, well and good, sabi ni Secretary. So wala nang mapuputol, earthball na lahat. So but since ang binigay po sa amin ng DENR para dito sa proyektong ito ay earthballing, we are really trying our best to earthball all these trees, no? At mailipat sa tamang paglilipatan niya. Steve Dailisa, nakatuto, 24 oras. Nagsimula na ang high altitude training ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Baguio City.
At ngayon pa lang, nakita na raw ni Coach Freddie Roach na maganda ang kondisyon ng pangangatawan ni Pacman. Makita out muna tayo live kay Chino Trinidad. Chino! Yes, Tita Bel, eksakto alas 2 ng hapon dito sa Baguio City ay nagtagpo muli ang matagal ng magkasamang Freddy at Manny. Muling nagkasama ang isa sa pinakamatagumpay na coach-fighter tandem na sina Freddie Roach at Manny Pacquiao. Nasabi ng minsan ng 8 Division Champion na gusto niyang patunayan na hindi pa sa laos at mukhang ito ang magiging malaking hamon sa kanyang kampo sa pagbubukas nito dito sa Baguio City para sa kanyang nalalapit na depensa ng kanyang WBO welterweight crown kontra kay Timothy Bradley sa Hunyo 9 sa Las Vegas, Nevada. Natuwa si Coach Freddy sa kanya nakita at kahit halos 5 buwan na hindi nag-iinsayo, si Manny ay napakaganda ng kondisyon nito. It's the first time we had a bad night in 10 years, right? And then all of a sudden we're washed up. You know, so we'll show who's washed up. Rinong umaga parang kakaibang Manny Pacquiao ang napakinggan at nakita ng kanyang mga regular fans sa Burnham Park. Matapos ang 4 na round sa pagtakbo, paikot ng makasaysayang park para ihanda ang kanyang sarili sa manipis na hangin ng syudad na ito. Tinapos ni Manny ang kanyang morning session sa pamamagitan ng pagbibigay ng aral ukol sa mga salita ng Diyos. Nagsisihan nyo, huwag na natin gawin pa ulit. Inusisa naman ng GMA News si Pacquiao kung sa 5 aspeto tulad ng sarili, pamilya, politika, boxing at Diyos ay ano ang kanyang uunahin. Anong ipaprioritize mo? To serve God. Oh. For to me, to live is Christ and to die is gain. Yes. Akala nyo nagtatapos na ang araw para kay Manny Pacquiao. Hindi po. Tinipon niya yung buong grupo ng Team Pacquiao dito po sa Kuyisan Hotel sa isang floor, 1 floor down dito. At ngayon tuloy-tuloy ang kanyang activity. Ito ang kanyang sharing of God's words sa kanyang mga kasama at sa kahit na sino na gustong marinig ang magandang balita ng Panginoon. Yan ang bago Manny Pacquiao na sa halip na ginagastos ang kanyang lakas sa kung ano-anong pamamaraan. May bago siyang mission. Ito ang spreading the good news of God. Tita Bel? Chino, natututo ka ba? Konti. Hindi, natututo po. Maraming salamat sa iyo, Alam niyo, Chino pagka ang Trinidad. tao... Go ahead, Chino. Go ahead. Sige, mag-preach Pag ang ka. taong katulad ni Manny Pacquiao, nakikita niyo Hindi, pag nakikita niyo lang yung passion ng isang tao na sabi niyo nga nang galing na sa pinakamababa, pinakamataas, at nararamdaman niya lahat ng enjoyment sa buhay, at nakikita mo kung paano niya ini-embrace ang salita ng Panginoon, yung mga katuroan na to, hindi pwede hindi ka maapektuhan ng isang katulad ni Manny Pacquiao. Tita Bel? Amen. Maraming salamat, Chino Trinidad. Susunod, sa Dagupan, isang lolo arestado matapos umano niyang gahasain ang kanyang apo na 3 taong gulang. Yang video na yan ang isa sa mga pinanonood ngayon sa YouTube. Yung aso, hindi iniwan ang isa pang aso na nasagadahan. Aramina, bakit kaya idinimanda ang kapatid niyang si Christine Reyes? Ang tunggalian Nora Honor at Vilma Santos aabot hanggang sa usapin ng pagiging national artist. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.